Ito na naman tayo guys, may tanggap na naman tayo. Spol C20. Ang sira daw nito guys, kuwan siya. Nakaprotect yung kanyang isa. Yung isang channel niya. Yan, saksak natin. I-on natin. Ayun, nakabuhay siya. Ayun, nakaganyan lang siya guys. Oh. Yan. Nakaprotect yung kanyang red. Tapos yung signal niyang green laging nakabuhay. Ayan, okay na yung kabilang channel. Oh. Nawala na siya. Pero yung kabilang channel yan, protect. Ang gagawin natin, syempre, dahil yung kabila ang nakaprotect, ito lang yung ating gagalawin. So, i-check natin kung ano yung problema niya. Bakit siya nagpo-protect, no? Tignan natin kung alin yung sanhi niya. Gagawin natin habang naka-under siya, i-voltage checking natin kung pwede. At makukuha natin yung voltage niya, ba't kaya ganun. Mga guys, no? Ilalagay natin to sa ground. Gaground muna natin yung kanyang negative. Dito sa may speaker. Tapos, kukuha na natin siya ng kuryente. Dito. Check natin. Ang alam ko dito is gitna. 0 volts yung kanyang gitna, mga loads. At kaya, tingnan natin na. Ito kasi yung good. Itong channel na to is yung good, no? 0 yung kabilang gilid. Meron siyang negative 58. Meron siyang negative 59 sa kabila. Ang gara nito, no? Nasa gitna yung kanyang out. So, medyo kakaiba yung kanyang pagkakagawa. Kadalasan kasi sa akin na yung counter na amplifier, nasa gitna yung kanyang voltage. Check natin sa kabila yung merong, ayan o. Ito kasi mga guys, yung nakaprotect siya, nakapula, green. Ito yung kanyang blue, red, tsaka yung green. Tignan natin to, voltage checking natin to. Unahin natin yung gilid kasi ito yung may supply niya. Meron siyang positive 59. Sa kabilang gilid, social may voltage din na positive 59. So sa gitna, kagaya nung itong nasa kabilang side natin is walang supply yung gitna. Try natin to sa gitna niya kung walang supply o meron. So ayun, meron din supply sa gitna. Ibig sabihin nito, naka-DC out siya. Kaya naka-protect siya dahil hindi nag-click yung kanyang relay. Nag-protect siya. Kung sakaling mag-on kasi ito mga loads, siguradong masusunog yung speaker. Kasi nga, kuryente yung lumalabas na sa kanya. Kaya ang gagawin natin mga loads is pabaklasin natin itong kabilang channel niya. I-trace natin, baka may mga tama yung mga power transistor niya, baka may mga ilang prasong sira, or basta, kadalasan kasi transistor ang may problema niya, kaya may DC out siya mga loads. Ayan. Ngayon babaklasin natin siya, papatayin muna natin sa kanyang power. Ayan. Kaya nung inon natin to kanina, naka-on pala siya. Off natin to. May hugot. Tsaka, ito, tinanggal ko na guys yung tornilyo, no? Yung ito, tinanggal ko na rin. Pagbaklas ko kasi ng takip, tinanggal ko na rin. Para isang tanggalan na lang. Check natin yung kanyang power transistor. 1 by 1. Para sigurado wala tayong ma-miss. Pause ko muna mga loads, ihahang ko lang. Ito, tanggalan natin. Tapos yung masakit. Input, output, tsaka relay kasi yun, supply. Ito na siya mga loads. Gagamitan natin ng manual.
analog tester ito. Check natin kung mga short ba talaga yung kanyang mga check. Ang ko natin, test muna natin to. Mag-check tayo ng isa kung papalo ba yung kanyang tester, no? Dito natin yung gitna, ilagay tayo ng negative, walang palo, meron siyang palo konti sa kabila, meron din siyang konti, balik rin natin, may palo sa kabila, dapat ganun din. O, same sila mga loads, no? Ayan, sa kanya kabila, tapos dito sa kabilang gilid. O, ayan. Tapos pag binaliktad mo, nilagay mo yung negative sa gitna, is konti lang, tapos dito may konti rin. Try natin dito, kailangan ganun din siya. Sa kabila, sa pagka, kasi ito magkakasama lang yan mga lods, no? Ito, kahit isa lang testerin mo dyan, parehas na sila. Ito, gitna natin ito, lagyan natin sa gitna. So, palo siyang sagad sa kabila. Palo din siyang sagad. Yung magkabilang dulo, ito, tsaka to. Ngayon, baliktarin natin yung negative naman yung gitna. Kailangan nito, konti lang yung palo niya. So, pumalo siya ng sagad. Pumalo rin ng sagad sa kabila. It means, may short talaga sa kanyang power transistor mga lods, no? Ang gagawin ko mga lods is, iahang ko tong mga resistor niya at malalaman ko kung ilang piraso yung problema niya, no? Ito. Ang gagawin lang natin is ihang lang natin to. Pero pwede rin naman nating hugutin yung mga power transistor niya kung masipag-sipag tayo eh. Ihang natin lahat ng mga power transistor niya para ma-check natin kung good ba talaga siya o hindi. At saka napansin ko siya mga lods is yung kanyang yung isa. So putol na yung kanyang isang fuse. Yung isa hindi pa naman siya putol pero malapit na siyang maluto kasi yung kulubot na yung laman niya sa loob. So ito meron siyang 15 ampere. So ito mamaya pagkayari natin gawin ito, yung mapalitan yung sira niya rito is papalitan din natin yung kanyang fuse para gumana ng maayos. Pero wag muna natin papalitan yung fuse hanggat hindi natin naayos yung napapalitan yung sira niyang power transistor at sasabog lang ulit yung fuse. Baka mas dumamay pa siya ng iba. No? Alright, simulan na natin guys. Mag-troubleshoot kung alin dito at sino-sino dito yung salarin. Gagawin lang natin is ihahang lang natin itong kanyang transistor itong kanyang resistor, no, para ma-check natin isa-isa yung problema. Kasi dito pa lang mga loads is makikita mo na kung ilang piraso yung kanyang sira. Ayan. Ito. Yan. Nahang na natin mga lods. Yung sa kabila naman, ganun din. Ayan. Ito. So, dahil nakahang na to mga guys, check muna natin kung buo lahat itong mga kanyang resistor. Bago natin i-check yung kanyang power transistor. Lagay natin sa ohms. Ito kasi meron siyang value na
0.3. Basta 0 point something lang yan. Pwede na. 0.3. 0.6. Okay yan. 0.3. So, 0.1. Okay yan. Good yan. 0.3. Ang isa. 0.3. Ganun din. Okay din. Ito kaya yan? Dito kaya siya? Sa... Parang papunta siya sa fuse eh. 0. Okay siya. Okay din to. 0.6. 0.5. 0.3. 0. 0.3. Okay siya mga lods. So, good naman lahat ng kono. Good naman lahat ng mga kanyang mga resistor. So, gamitan naman natin ngayon loads ng analog. Ito. Check natin yung kanyang paa. Kung palo ba lahat ng kanyang paa. Yung shorted, ganun, pagkapalo yung lahat ng kanyang paa. Ayan. Sagad siya. Ito, sagad din siya. Balik rin natin. Sagad siya. Anong din to? Busted siya. So, ganun din siya. Busted siya. May tumatawag mga lods ha. Dahil nagpo-post ko lang. Ito na nga siya guys, no? Hindi ko siya na-record kanina. Kala ko nagpa-play. So, ito guys, may pinalitan na ako ditong kuhan ito. At saka, ito, sa una. Ayan, ito at saka ito. Ito. Yan, dalawa lang sa kabila, tapos dalawa rin sa kabila. Yung kanyang may tama, no? Ito. Ito. Yung isa na to. At saka, ito. Ito yung kanyang aking pinalitan. So, the rest naman kasi buo naman siya, no? So, itong may tama lang, tsaka to. Napinalitan ko na siya, loads. Hindi lang nasama sa video kasi nga, kanina may tumawag sa akin. Nakala ko naka-play pa rin pagkatapos namin nag-usap. So, naka-post pala. Nakahinto na pala siya. So, gawa naman ako ng gawa. Akala ko dire-diretso siya. Hindi pala. Ngayon nakikabit ko na. Dinoble check ko. Hindi pala naka-continuous. Pero ito guys. Naglagay na rin ako ng kanyang fuse na bago. Ayun yung fuse guys. Na pinalitan ko. Power transistor. So, ito lang guys ang pinalitan ko dito. Dala-dalawa lang. Tsaka yung kanyang fuse. So, maliban doon, chinek ko naman lahat yung mga kanyang resistor, yung kanyang SMD na maliliit. At tsaka yung mga itong resistor na to. Tsaka ito, chinek ko rin. Itong mga to is good naman siya, no? Ang gagawin na lang natin ngayon is kailangan na lang natin testingin. Kung aandar ba siya o may problema pa. So, yun guys. Kasama na natin sa kanyang kaha para matesting natin kung umaandar nga ba talaga siya o may sira pa. Papaliktad pala natin yan. Gagawin ko lang sa lalagay ko lang muna ito. Hindi naman papasok yung socket loads pag baliktad.
Kasi meron siyang guide. Yan. Saka natin ihiga. Yan, yan. Lagay natin yung kanyang socket. Yung mga wire niyang tinanggal natin kanina. Saka tayo mag-checking voltage mga lods. Kung okay na nga ba siya. Yan. Gamit tayo ulit ng manual tester. Analog. Kita ba? O yan. Liwanag siya ng konti. Lagawin natin, kagaya nung kabila, kanina. Tignan natin ang palo ng kanyang tester. Ito kasi yung kanyang good. So, ilalagay natin sa gitna yung positive. So, may palo siya. Tapos, ililipat natin ito sa kabila. Ito. So, may palo siya, no? Kailangan, pag binaliktad natin ito, ilalagay natin sa gitna. Kailangan may palo yan kahit konti lang. Kaya nung kanina, ayan, konti. Tapos konti. Ibig sabihin, good yan. Sana, ganun din yung kabila na to. Kaya rin natin napalitan yung kanyang power transistor na sira. So, gigit na natin to. Tingnan natin dito. Meron siyang konti. Sa kabila. Check natin sa kabila. Ito. Ikot na lang natin. Yun. Ayan, meron din siya konti mga lods, oh. Kabilaan. Ngayon, pagka pinalit natin, yung kabila naman siya. So, ito. Meron siyang palo. Sa kabila, ganun din. Meron din siya. It means, parehas na sila na palo, hindi kagaya nung kanina, mga lods, diba? Kanina kasi, short na short talaga siya nung hindi pa natin napapalitan yung kanyang sirang power transistor. Ngayon, dahil medyo parehas na sila ng palo, kaya sasaksak na natin, no? Testingin natin. Tingnan natin kung matatanggal na yung kanyang clip. Nilagay naman na natin lahat ng kanyang wires. So ito, pa-power on na natin. Check natin. Yun, natanggal yung kanyang, wala na, hindi na siya nakaprotect mga lods. So antayin lang natin pa mawala yung pula. Tingnan natin kung sabay silang mawala ng pula. Ayun, goods na siya. Ang gagawin natin, i-check yung voltage natin, no? Kung same sila ng voltage, kung may DC out man siya, wala. So gagamitin natin itong digital tester. Tap lang natin to sa ground, sa kanyang speaker wire. Yan, naka-ground na siya mga loads. Saka lagay natin sa DC. Ayan, naka-DC na yan. Tapos ito, check natin to kasi yung kanina mga loads, ganyan na lang. Yung gitna kanina, so ito yung wala, no? Ito ko yung kanyang speaker out. So wala. So magkabilang gilid yung kanyang may supply. Ito meron siya negative 58. So negative 59 yung kabila, no? So lahat naman yan, ganun yung palo niyan kasi magkakasama lang yung mga yan, lahat ng power transistor na yan. So dito tayo sa kabila, no, kailangan ganito, yung gitna wala siyang out. Ibig sabihin wala siyang DC out. So ito gagawin natin. Check natin dito sa isa. Yan. Tingnan natin kung may DC out siya, wala. Ito, so meron siyang 59. So sa kabila 58. So parehas na parehas sa kabila, no? Kailangan sa gitna wala siyang kuryente kasi ito yung out ng papuntang speaker. So ito wala siya. Wala siyang supply. It means good siya, no? Ganun naman talaga dapat 'yon.
Kaya ngayon, ang gagawin natin, subukan natin maglagay ng speaker. At saka mag-input tayo ng tunog kung may audio ba siya o wala. Ang gagawin natin, gagamitan natin ng ito, banana plug. Ito sa speaker. Tanggalin muna natin ito. Check natin kung okay yung kanyang signal. Yung kanyang tunog. So magpi-play lang tayo ng kanta. Kahit anong klaseng kanta. Ayun, naka-YouTube na pala to. Ayan, play natin. So, nagluloko yung ating cellphone. O volume sa kusa. Pero, okay natin. Mukhang grounded siya mga lods. Punasan lang natin. Sa ating damit. Ayan. Saan natin lakas. Ayan, titignan natin yun kung okay pa siya. Ating play. Ayan, naka-play na siya. Ngayon, tignan natin kung meron siyang audio dito. So, wala siya. Wala rin siyang kwan. Wala siyang pick up. Ay, yung kwan. Yung tabing signal. Pero naka-play naman siya rito. Ay, nakababa. Bumababa siya mga lods yung volume. Ayan, tignan natin ulit. O, ayun o, meron siya. Yung kabila. Pero walang nakaload dun eh. Nandito nakaload yun sa channel 1. Kasi, ito kasi yung may problema eh. Yung channel na to. Kaya, doon ko muna niload yung kanyang speaker. Ayan o. Sa channel 1. Ayun. Alright, okay siya. Ayun, check naman natin yung kabilang channel. Kasi hindi nga natin na-check kasi yung kabilang channel niya. Kasi nga, sira nga kasi nung nakaraan yung channel 1. Kaya hindi natin ma-check yung kabila. Tingnan natin tong kabila kung may tunog. So, okay yung kabila niya, no? Okay na rin yung kabila. Ibabalik ko lang mga loads tapos subukan natin ilakas. Sakaling goods na siya. Lalakas natin. Ayan, okay siya mga loads, no? Tsaka, hindi naman siya nag-iinit mga loads. Maganda rin yung kanyang supply. Ito, okay na to. Tutornilyo ko na lang. At maobserbahan na lang ng medyo mas matagal pa. So, yun guys. Sana may natutunan kayo sa ating simpleng tutorial. Kung paano mag-troubleshoot. At pa-subscribe na rin mga lods. Pa-like and share na rin kung nagustuhan nyo ang aking video. Maraming salamat.